Bibigyan na natin ng isang panayam sa pagkakataong ito. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ng isa sa mga accredited lawyers ng International Criminal Court at Executive Director ng Center Law, si Attorney Gilbert Andres. Welcome sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide. At si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Magandang araw po ang aming pagbati. Oo, magandang araw po sa mga tagapakinig po natin sa Bombo Radio Philippines. Attorney, ano na po so far ang sitwasyon dyan sa International Criminal Court after nung confirmation of charges hearing sa kaso ni former President Rodrigo Duterte? Ano ho yung mga expected ho natin? Well, nagkaroon po ng confirmation of charges hearing at natapos po siya last February 27. Kaya iyan po yung hinihintay po natin, ano pong magiging desisyon ng pretrial chamber. Ikalawa po, meron din pong pending appeal dun sa issue po ng jurisdiction. Ito po ay nakaka-appeal po sa appeals chamber at hinihintay din po natin anong magiging desisyon ng appeals chamber po. So tingin ko po yun po yung mga dalawang malaking issue po dito sa kaso laban kay Mr. Duterte. Mm. Okay, ito lamang ho ano ho yung posibleng epekto naman ng hakbang ng panig ho ng depensa ukol doon sa kahilingan na mag-withdraw? Kabilang yata kayo doon sa pinag-withdraw sa paghawak po ng kaso, pero later on sila mismo yung kanilang mungkahi na po yun ay iniurong din po nila. So ano po eventually magiging epekto nito? Sa withdrawal ng defense doon sa kanilang request to appeal doon sa kanilang gustong pagpa-disqualify sa amin, buti naman po at winidraw na rin po nila kasi batay po sa aming response wala namang pong basihan sa batas at sa mga facts po. Kaya buti na rin at sila na rin po nag-withdraw ng kanilang request or leave to appeal po. Hindi nila sinabi hindi sinabi ng defense yung dahilan nila ba't nila wini-withdraw. Pero kami wini-welcome namin to kasi wala naman talagang basihan yung kanilang request to appeal at makakadagdag lang to ng time na lang will just be wasteful Kaya maganda na rin withdraw nila. Kasi yung talagang punot dulo nito, gusto nila pong ipa-disqualify ako at si Attorney Joel Butuyan. Meron po silang mga ina-allege na mga conflict of interest, allegedly. Ngunit, sabi naman ng pretrial chamber, wala naman pong conflict of interest at binasura nga ng pretrial chamber yung kanilang request for disqualification. Now, nag-appeal po sila, pero ang appeal po, hindi po ito automatic. Kailangan nilang humingi ng permiso sa pretrial chamber mismo. At sinagot din po natin yun. At yun nga, bago po decision na ng pretrial chamber, kung approve nga yung kanilang request to appeal, nag-withdraw na rin po sila ng kanilang request to leave for appeal. Ang akin hong katandem dito si Bombo Everly Rico, may ilang punto din na nais po maitanong. Bombo Ever? Alright. So far po, attorney, ano pa po yung mga pending motion po at mga appeal o anuman pong communication po ng kampo ng dating Pangulo dyan po sa may International Criminal Court? Silang appeal doon sa jurisdiction, kaya ito po yung malaking appeal na nakapending po sa ICC Appeals Chamber Tapos meron din po silang request for leave to appeal din sa isang issue patungkol po sa detention So hinihintay din po natin yung magiging decision dyan ng pretrial chamber. Kaya actually, ang dami nilang ina-appeal or request for leave to appeal Kaya maganda na rin na sila na po mismo yung nag-withdraw ng itong request for leave to appeal doon sa issue ng disqualification. Para talagang mag-focus na yung ICC doon sa main main issue which is Mr. Rodrigo Duterte.
Attorney, inaasahan po ba na mag-i-issue po ang ICC ng gag order sa oras po na pumasok na sa full trial period ito pong kaso laban sa dating Pangulo? O wala pong ini-issue'ng gag order yung ICC bagkus lahat po ng counsel, whether prosecution, defense or common legal representative for victims, bound po kami ng duty of confidentiality. Kung may man po kaming nabasa or na-access na mga confidential na mga dokumento, hindi po namin to dapat ipagsiwalat po. Kaya bound po kami noon. Kaya hindi na po kailangan ng gag order dahil nasa code of conduct naman po namin yan. Alright, bago pa po yung iba kong mga katanungan, balik ko po muna kay Bongbong Dennis. Okay, mabanggit ko lamang din, attorney, dati kasi merong mga kasamahan, itong si Attorney Kaufman doon sa pagdinig dyan sa confirmation of charges sa hearing ng mga Filipino lawyers. So far, nalinawan na ho ba yung kanilang lawak ng partisipasyon doon sa kaso ng paghawak dito sa usapin kay former President Rodrigo Duterte at ano yung naging saklaw ho ng kanilang presensya doon sa International Criminal Court? Attorney? Alam niyo po, maganda rin po na talagang pinalinaw ng prosecution kung ano po talaga ang participation ng mga anim na Pilipinong abogado po. Kung talaga pong parte po talaga sila ng defense team at kung ibig sabihin po ba ay mayroon po silang access ba dun sa mga confidential documents. Kaya maganda na rin po na pinalinaw po ito ng prosecution at kailangan din po nga linawin yun ng defense. Alam niyo po, mukhang mayroon na pong paglilinaw yung defense, pero dahil confidential po yung filing ng prosecution, mukhang confidential din po yung filing ng defense. Kaya kailangan po nating hintayin kung ano ba ito, i-put up, meron po bang public redacted version ito sa ICC website. Kaya mahalaga din pong tingnan yung publicly available na ICC website po. Bagamat nagtataka po kami doon sa ilang mga kaso, medyo nagre-review doon sa iba pong mga pangyayari dyan sa International Criminal Court. Sa inyo na po namin maitanong, ang nagtakda ho kasi ng 60 days bago maglabas ng desisyon doon sa confirmation of charges hearing. Pero meron ho bang tsansa na mas mapaaga ang paglalabas ng pasya ng International Criminal Court and then later on ay aakyat sa full trial, attorney? Sa decision doon sa confirmation of charges hearing, meron pong time limit po yan. Meron pong 60 days ang pre-trial chamber. So, ika-count po yan from, di ba, Feb 27 po nag-end, So, yung next working day po. At kung i-count mo po yan, hanggang April 30 po yung deadline po ng pre-trial chamber. Kaya hintayin po natin, April 30 po yung pinaka-maximum deadline, pero pwede naman pong mas maaga pa po dyan yung decision. Okay, si Bombo Ever, may pahabol na tanong, Bombo Ever? Alright, attorney, madagdag ko lamang po kasi malapit na po itong kaarawan ng dating Pangulo sa March 28 na po yan. Sa ganitong sitwasyon, nabibigyan po ba ng humanitarian consideration ng isang inmate para makasama po ng mas matagal po yung kanyang pamilya? Ang ICC naman po, talagang meron naman po silang batayan, meron naman silang rules at meron naman po silang binibigay na visit dun sa mga immediate family ng isang detainee. So kung sino man pong detainee, whether birthday or hindi birthday, pwede pong bisitahin ng kanyang immediate family po at pwede din pong bisitahin ng kanya pong abogado. Kaya sa ICC po, talagang pinoproteksyonan yung tinatawag na right to a fair trial at included po yan yung pong pagbisita po sa detainee, kung sino mang detainee po yan. Well, Dennis.
Okay, panghuli na lamang, attorney, siguro ano po yung inyong mensahe na lamang doon sa mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs ng nakalipas na administrasyon na naghihintay din ho ng mga update habang ngayon ay hinihintay natin yung 60 days duration para sa paglalabas ng pasya kung tutuloy sa full trial. Your message, attorney, please. Lang po sa amin pong mga kliyenteng biktima, talagang patuloy po tayong manalangin, patuloy po tayong umasa dito po sa unang hakbang at mayroon pa pong mga susunod na hakbang tungo sa hustisya at katotohanan at panawagan din sa ating mga kababayang mga Pilipino dito at sa ibang bansa, anuman pong kulay ng ating politika, sana po samahan po natin ang mga biktima patungo po sa kanilang adikain para makakuha ng hustisya para sa mga kaanak nilang pinatay po ng war on drugs. With that, maraming salamat po, Attorney Andres, sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo ngayong araw po nito. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin ang Executive Director ng Center Law at isa sa mga accredited lawyers ng International Criminal Court, Attorney Gilbert Andres. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.